Patuloy na pinaiigting at pinabibilis pa ng DSUD ang pagbibigay ng dekalidad na pabahay sa mga Pilipino. Sa katunayan, isang housing project ang nakatakdang isa katuparan kung saan nasa 300 pamilya ang makikinabang. Nagbabalik si Denise Osorio sa sentro ng balita. Patuloy ang pamahalaan sa pagsulong ng pangakong makapaghatid ng inclusive, corruption-free at future-ready na pabahay. Inilunsad ang kauna-unahang rental housing project ng Universidad ng Pilipinas at Department of Human Settlements and Urban Development bilang hakbang para mapalapit pa sa 2028 housing target ng administrasyon sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o Expanded 4PH program. Ayon sa DSUD, mabilis at epesyente ang reforma sa kagawaran na siyang nagpapatunay na naresolba ang mahigit 3,800 backlog na reklamo at permit actions na naipon pa mula 2021. Kaya natin to in-expand para masilbihan ng programa yung mga mas mahirap natin mga kababayan. So ang dalawang modalities na para sa mahihirap nating kababayan ay ang Community Mortgage Program at ang rental housing na ating pinirmahan ngayon ng MOA with the University of the Philippines. Itatayo ang DSUD UP Marilag Residences Housing Project sa 11,594 square meter property sa loob mismo ng UP Diliman na bumubuo ng 3 mid-rise residential building at kayang tumanggap ng 300 pamilya. Sa project cost na 413 million pesos, itinulad ito sa housing model ng Valenzuela Disciplina Village ang konsepto ng proyekto at inaasahang makukumpleto ang konstruksyon sa loob ng 3 taon. 850 pesos lang ang buwan ng bayad sa renta na mapupunta sa estate management na mas mababa kumpara sa karaniwang presyo ng upa. Ipapatupad rin ang pinagbuting pamantayan sa seguridad at disiplina ng komunidad upang mapanatili ang kaayusan, kaligtasan at kapayapaan sa loob ng Marilag Residences. Ayon naman kay UP President Attorney Angelo Jimenez, matagal nang dapat isinakatuparan ang inisyatibang ito dahil libo-libong mamamayan ang naninirahan sa loob ng UP Diliman sa loob ng ilang dekada at marami sa kanila ang hindi pa rin nabibigyan ng matatag at marangal na tirahan. Kung wala kang gagawin, it will become, right, it is now urban blight and a hive for chaos and even criminality, and that threatens the university. So we need to do something. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.